Pag-usapan naman natin sa video na to guys, no, kung ano nga ba ang mangyayari pagkatapos ma-rapture yung mga believers or yung mga elect ni God, no? Ano ang mangyayari sa mga maiiwan dito sa mundo, no? Kasi ibig sabihin, pag na-rapture na yung mga believers or yung mga alagad ng Diyos ay wala na rin yung church, di ba? Mari-remove na yung church at saka wala na rin yung Holy Spirit kasi nakalagay yan dito sa Bible, guys, no? Sabi dito sa 2 Thessalonians chapter 2 verse 7, "For the mystery of lawlessness is already at work. Only he who now restrains it will do so until he is out of the way. And the lawless man will be revealed, whom the Lord Jesus will kill with the breath of his mouth and bring to nothing by the appearance of his coming." Nakasaad dito, gawain ng devil, yung mga masamang gawain ay nag-ooperate na sila. Hanggang ngayon, hindi lang nila ma-fully manifest yung kasamaan nila sa mundong ito dahil nga at work pa yung Holy Spirit, di ba? May mga believers pa. Kumbaga, may restraining forces na pumipigil sa kanila. Understood naman na yung restraining forces na yun ay yung Holy Spirit, di ba? Yung gawa ng Holy Spirit, no? Pero, kapag nawala na daw yung restraining forces, yung Holy Spirit wala na sa mundong ito dahil nga i-rapture yung mga believers, di ba? Siyempre, mga believers ay doon nagduduel ang Holy Spirit, no? Doon nagduduel ang Holy Spirit ni God sa spirit ng mga believers. So, kapag na-rapture na yung mga believers, ibig sabihin yung Holy Spirit, wala na. Kasaad dito, kapag wala na yung Holy Spirit, ay yung lawless one ay i-reveal na daw. Sino ba itong lawless one na ito, di ba? Understood na itong lawless one na ito yung mga antichrist. Kumbaga, maglalabasan na yung antichrist kasi wala nang restraining forces, di ba? Wala nang magre-restrain sa kanila, wala nang pipigil sa kanila kasi wala na nga yung mga believers. Na anong mangyayari? Wala na ba talaga yung Holy Spirit? Wala na ba yung presensya ng Holy Spirit sa mundong ito, no? Pero wag nating kalimutan, guys, na nakasaad sa Bible na after sa Great Tribulation ay nakita ni John sa vision niya yung great multitude of people na nakatayo sa harapan ng Diyos, nakatayo sa harapan ni Jesus Christ na nakasuot ng white robes. O diba, paano sila mailigtas? Paano sila magkaroon ng kaligtasan? Kung wala na yung Holy Spirit, wala ng presensya ng Holy Spirit sa mundong ito, no? Na alam naman natin, yung mga tao na magkakaroon ng kaligtasan ay si Holy Spirit ang may gawa ng salvation ay ay understood na gawa ng Holy Spirit yan. Kasi alam naman natin na yung mga tao na nakapagsisi na sa mga kasalanan nila, nakahingi na ng tawad sa mga kasalanan nilang nagawa sa Diyos, tapos pag pinatawad na sila, ipinagkakaloob ni God yung Holy Spirit niya para maging seal nila, di ba? Yun ang palatandaan na sila ay magkaroon ng kaligtasan, kailangan ma-seal sila ng Holy Spirit. Paano sila magkaroon ng kaligtasan kung wala na yung Holy Spirit, di ba? Paano ma-work out yung mga puso nila? Ang Holy Spirit nga ang dahilan kung bakit nagkakaroon ng kaligtasan ang mga tao kasi wino-work out niya yung heart ng bawat isa sa mga believers, di ba? Bawat isa, wino-work out niya yung mga puso ng mga believers, yung mga nakapagsisi na, yung mga nakahingi na ng tawad sa mga kasalanan nila, di ba? Siya yung nag-work out sa mga puso kasi alam naman natin na si God ay tumitingin sa puso. Para magkaroon tayo ng kaligtasan, kailangan nating i-purify ang puso natin dahil hindi tayo matanggapin doon sa langit kung ang desires ng puso natin ay mga evil desires pa rin, mga personal desires. Kailangan nating i-purify yung puso natin at ang Holy Spirit lang ang makakagawa nun para ma-purify natin yung puso natin. So, ibig sabihin, hindi mawawala yung Holy Spirit nun, nandito pa rin siya nun, nandito pa rin ang presensya ng Holy Spirit. So, paano nga ba nagkaroon ng kaligtasan yung mga great multitude of people na nakita ni John kung wala yung work ni Holy Spirit, no? So, himay-himay natin dito, guys, no, kung sa paanong paraan nga ba. So, di ba, pag naghari yung Antichrist sa mundong ito, maraming tao ang madideceive, di ba? Kasi sila ay nagpe-perform din sila ng mga great signs and wonders na para i-deceive yung mga tao. Paano nga ba sila nagkaroon ng kaligtasan kung wala ng mga believers, kung wala na yung Holy Spirit, wala na presensya ng Holy Spirit, no? So, himay-himay natin dito sa Bible, guys, no? Huwag nating kalimutan na sa Revelations ay nabanggit yung about sa 144,000 na chosen people ni God, no? Basahin natin sa Revelation chapter 7 verse 2 to 4. Then I saw another angel descending from the rising of the sun with the seal of the living God, and he called with a loud voice to the four angels who had been given power to harm earth and sea,
saying, "Do not harm the earth or the sea or the trees until we have sealed the servants of God on their foreheads." And I heard the number of the sealed, 144,000 sealed from every tribe of the sons of Israel. O, diba? Bakit may 144,000 na chosen people? Ano ang purpose nila, diba? Ano ang magiging papel ng mga chosen people ni God na ito? Kasi ang interpretasyon ng iba, ito daw 144,000 ay ito lang daw yung magkaroon ng kaligtasan, ito lang daw yung mga pipiliin ni God para magkaroon ng kaligtasan, which is malaking kasinungalingan yan, di ba? Kasi doon pa lang sa nabasa natin na vision ni John na nakita niya yung great multitude of people nakatayo sa harapan ng Diyos, nakatayo sa harapan ni Jesus Christ, ay marami ang masisave. Hindi lang 144,000, kasi kung 144,000 lang, mabibilang pa yun, di ba? Hindi kayang bilangin ng tao. Nakita ni John sa vision niya kasi great multitude of people ang nakita niya. Ang sabi ay sila daw yung mga tao na nakasurvive sa Great Tribulation. Sila yung mga tao na nalampasan yung Great Tribulation at na linis nila yung mga kasalanan nila, nalinis nila yung sarili nila, kaya sila nagkaroon ng kaligtasan, no? So, sa pagkaintindi ko dito, itong 144,000 chosen people ni God ay sila yung matitira, hindi masasama sa rapture, no? Ang papel nila sa mundong ito, sila yung maging light sa mundong ito during the time of Great Tribulation, during the time na maghari or mag-reign yung Antichrist, no? Sila yung magpapakalat ng gospel ni God, ng magandang balita ni God dito sa mundo, kasi nakasaad yan sa Matthew chapter 24 verse 14. "And this gospel of the kingdom will be proclaimed throughout the whole world as a testimony to all nations, and then the end will come." Diba? Nakasaad nga dito, bago pa man tayo magtatapos sa mundong ito, ay ipapakalat sa buong bansa, sa buong mundo yung gospel ni God, yung magandang balita ni God. Sinong gagawa nun kung wala na yung mga believers, diba? Ang mga chosen people ni God, yung 144,000, sila ang gagawa nito. Ipapakalat nila yung gospel ni God sa buong mundo, as in magpipreach pa rin sila, mag-i-evangelize pa rin sila, no? Sila yung magpapatuloy na maging light sa mundong ito, no? Sila yung magpapakalat ng magandang balita ng Diyos sa mundong ito, at sila yung mga chosen people ni God. Sila yung magtitiis sa mga persecution na mararanasan nila sa mga kamay ng Antichrist. Kung ano man yung persecution na maranasan nila, sila yung mga may kakayahan na tiisin yung persecution na yun, kasi itong mga chosen people ni God na ito, dumaan ito sa preparation, no? Kumbaga, dumaan sila sa matinding pagsubok, dumaan sila sa matinding hirap para mapaghandaan nila itong time na ito, dumaan sa preparation itong mga ito, no? At saka sila yung magpo-fulfill sa divine mission nila sa mundong ito. Sila nga yung magbibigay liwanag sa mga natitirang tao, yung mga unbelievers. Sila yung maging inspirasyon ng unbelievers, kasi syempre kapag nakita ng unbelievers na sila ay sa kabila ng persecution na naranasan nila, pero sila ay nanatiling matatag, sila ay nanatiling faithful sa pagmamahal nila sa Diyos, nanatiling faithful sa pananampalataya nila sa Diyos, nanatiling faithful sa mission nila, ay magiging inspirasyon sila ng mga unbelievers, no? Magiging huwaran sila para pamarisan sila, diba? Sila yung magiging role model, no? Kumbaga, sila yung magpatuloy sa pangangaral sa mga salita ng Diyos dito sa mundong ito. At saka, wag din nating kalimutan na nabanggit din sa Bible na sa araw ng tribulation, may i-appoint si God na 2 witnesses niya, diba, para maging light sa mundong ito. Tapos ang 2 witnesses niya na yun ay mga powerful. May binigyan sila ng authority ni God. O saan niya kukunin yung 2 witnesses niya na yun? Doon sa 144,000 chosen people niya, diba? Malinaw lamang na pagdating ng Great Tribulation ay manatili pa rin yung presensya ni Holy Spirit sa pamamagitan ng mga chosen people ni God, no? Doon magdudwell ang Holy Spirit ni God sa mga 144 chosen people ni God na magpapatuloy sa pagpapakalat ng magandang balita na hatid ng gospel ni God dito sa mundo, para maging liwanag sila noong mga
unbelievers at sila ang magiging daan para sa pagbabalik loob ng mga unbelievers para sa pagsisisi nila sa mga kasalanan nila. Makakatulong sila para yung mga unbelievers ay magkaroon ng liwanag yung isip nila, matulungan sila para sa pagsisisi nila sa mga kasalanan nila na nagawa at ihingi ng tawad yung mga kasalanan nila at para makapagbagong buhay, no? Yan ang papel ng chosen ones sa end times, no? Yung 144,000 chosen people of God, no? At saka, para naman sa mga chosen people ni God, kung sino man ang naatasan, no? Kung sino man yung 144 chosen people ni God, no? Sana sa araw na yon ay talagang magampanan ninyo kung ano yung role ninyo sa araw na yun, di ba? Magawa ninyo kung ano yung mission ninyo sa mundong ito, no? At saka, manatili kayo sa pagiging faithful niyo sa Diyos. Nakasaad dito sa Revelation chapter 2, verse 10. Do not fear what you are about to suffer. Behold, the devil is about to throw some of you into prison, that you may be tested. And for 10 days you will have tribulations. Be faithful unto death, and I will give you the crown of life. Diba? Nakasaad nga dito na para doon sa mga kung sino man yung naatasan, no? Magiging witness ni God, mga chosen people niya, magiging witness ng testimony ni God ay nakasaad dito, wag daw kayong matakot sa kung ano man daw yung paghihirap na dadanasin nyo. Dapat no, mga natili pa rin kayong faithful, di ba? Kahit hanggang kamatayan, manatili pa rin kayong faithful. Kasi ang nakasaad dito, ibibigay ng Diyos sa inyo yung crown of life, o di ba? Yun ang reward sa mga tao na matiisin, sa mga tao na nagampanan nila kung ano yung mission nila, kung ano yung inatas ni God sa kanila. Crown of life ang nag-aantay sa inyo. At saka nakasaad din yan dito sa James chapter 1 verse 12. Blessed is the man who remains steadfast under trial, for when he has stood the test, he will receive the crown of life which God has promised to those who love Him. O nakasaad nga dito, pinagpala daw yung mga tao na natili silang matatag, na natiling matibay yung pananampalataya nila sa Diyos sa panahon ng kahirapan, sa panahon ng pagsubok sa buhay nila. Kasi kung nalampasan daw nila yung test na yon, anong matatanggap nila? Crown of life ang ibibigay ni God sa kanila, dahil yun ang promise ni God sa mga tao na nagmamahal sa Kanya. Ibig sabihin, yung mga martir na mga alagad ng Diyos na handang mamatay, kahit sa kamatayan man ay hindi matitinag yung pananampalataya nila sa Diyos. Mananatiling matibay ang pananampalataya nila, mananatiling matibay ang pagmamahal nila sa Diyos kahit na sa bingit na sila ng kamatayan, no? At saka para sa mga chosen people ni God na makasurvive hanggang dulo, na hindi magpapalinlang sa Antichrist, na hindi magpa-deceive sa Antichrist, at manatili sa pananampalataya, manatiling faithful sa pananampalataya nila sa Diyos, magampanan nila kung ano ang tungkulin nila, makarating sila hanggang finish line, matapos nila kung ano ang misyon nila sa mundong ito. Ano ang nag-aantay sa inyo sa kabilang buhay? Sabi dito sa Revelation chapter 20 verse 4, Then I saw thrones, and seated on them were those to whom the authority to judge was committed. Also, I saw the souls of those who had been beheaded for the testimony of Jesus and for the word of God, and those who had not worshipped the beast or its image, and had not received its mark on their foreheads or their hands. They came to life and reigned with Christ for 1,000 years. The rest of the dead did not come to life until the 1,000 years were ended. This is the first resurrection. Blessed and holy is the one who shares in the first resurrection. Over such the second death has no power, but they will be priests of God and of Christ, and they will reign with Him for 1,000 years. O diba, nakasaad nga dito, yung mga pinagpala daw yung mga nakikipag-share sa first resurrection, kasi ang nakalagay dito, hindi na daw sila maka-experience ng kamatayan muli. Kung baga, magiging immortal na sila, hindi na sila muling mamamatay, no? At ang nakasaad dito, magiging priest daw sila ni God, magiging priest sila ni Jesus Christ, no? At saka magre-reign sila kasama si Jesus Christ for 1,000 years. Maghahari sila or mamamahala sila kasama si Jesus Christ for 1,000 years. Yun ang magiging reward sa pagiging faithful nila. Kapag nagampanan nila ng tama yung tungkulin nila, kung ano man yung mission na inatas ni God sa kanila, kapag na-fulfill nila yun, no, nananatili pa rin silang
faithful kay God, nanatili pa rin silang faithful sa pananampalataya nila sa Diyos, nanatili pa rin silang faithful sa pagmamahal nila sa Diyos, lumaban sila hanggang dulo, narating nila yung finish line. Yan ang nag-aantay na reward sa inyo, no? Kaya sana, no, huwag mawala ng pag-asa, huwag magpatinag sa mga kahirapan na dadanasin balang araw, kung ano man yung dadanasin na persecution mula sa mga kaaway. Huwag magpatalo sa takot, huwag magpatinag sa kalaban, manatili pa rin faithful, manatili pa rin matatag sa pananampalataya sa Diyos, manatili pa rin kayong matatag sa pagmamahal niyo sa Diyos para talagang ma-receive ninyo or matanggap ninyo ang reward na deserve ninyo, no? So, yun lang naman yung aking mai-share sa inyo sa araw na to, guys. Sana may natutunan kayo sa akin. Hanggang dito na lang yung aking video. Bye-bye and God bless you all. Bye-bye everyone!